Okay. So, magandang umaga, class. Makinig ko na. Magandang umaga is morning. Ang ating topic ay bago. Ito ay transient instance response, systems of poles and zero. No? At ang lahat ng yan ay kaya sa tinatawag na stability. No? So, anong kinalaman niyan sa stability? So, this morning we're going to discuss yung stability and we have to differentiate yung poles, yung pole tsaka zero. And then, ito mayroong tinatawag na round or round fluids. Ito ay dalawang tao na nag-aral tungkol dyan sa stability. No? Then, how do we evaluate whether the system is stable or not based on the round fluid stability criterion? Okay? So, we're going to talk about stability. And in this case, hindi natin iiwasan na mag-discuss tungkol sa dalawang part ng tinatawag na plane. No? Merong plane, ang tawag ay S-plane. Ano yung S? Stability plane. So we're gonna discuss kung ano yung part ng plane. No? Una, meron dito sa bandang kaliwa, ang tawag ay left half plane. Ito ay right half plane. Parang patag lang. Ngayon, itong vertical at horizontal ay may mga pangalan din. No? Ito ay IM, imaginary. Ito ay real. No? Pag sinabing imaginary at real, ano ang naisip nyo? Yun ay pumapasok sa branch ng mathematics na ano? Complex numbers. No? Pag sinabing imaginary, nandiyan yung mga I or J. No? Bawa, ito. 5 plus 6J. Saan yung real? Saan yung imaginary? Ito yung real. Okay? Iwanan yun. Tinatawag din siya sa pag pumunta na tayo sa frequency response. Ito ay J omega. Ito ay sigma. Ito makikita. J omega or now, ano ang kinalaman nito sa stability? Pag nag-plot na kayo, banggitin na natin, we're getting ahead of the discussion, etong sa kaliwa ay nandun yung stable na region. Kaliwa. Ito ay unstable. Okay? Stable, unstable. Paano mo ngayon malalaman kung stable o unstable? Magpa-plot ka. At ang ipa-plot mo ay yung dalawang term na tinatawag natin na pole and zero. Ano ba itong pole at zero? Una-una, discuss natin yung symbol. Ang pole ay represented by X. Ang zero ay small circle. Okay? Liwanag? Ang pole ay X, so makikita nyo na may X, tapos may ngayon, ano ba itong mga to? Itong mga to ay nakikita dun sa G or transfer function, right? Ngayon, sa transfer function, siyempre may numerator dyan, saka denominator. Nasaan? Saan makikita ang pole? At saan makikita ang zero? Yung pole ay laging nasa denominator. Nasa baba. Ang zero, nasa taas. Okay? So, ano ba itong mga to? Sa mathematical expression, ito lang naman ay mga roots. Roots, parang square root. Diba? So, halimbawa, bigay mo nga sa akin yung roots niyan. Nga pala, ito no,
sa transfer function, yung denominator ang bibigay ng maraming information. And it is called CE. Ano yung CE? Divisibility. Characteristic equation. It provides more information dun sa system. If I'm gonna ask you, ano ba ang roots ng transfer function na yan? S plus 1, siyempre, equate mo yan sa 0. So, ang root ay S equals negative 1, tsaka yung sa S, negative 2. Ngayon, paano ito ipa-plot? Siyempre, negative eh. Alam mo naman yung di ba, Cartesian plane. This is negative. This is what? Positive. Ito, positive. Kaya pag pinlat natin yan, scale na lang, ha? Ano lang naman ito, no? For the sake of illustration, ito ay negative 1, negative 2, negative 3, negative 1. Plot natin, negative 1. Diba sabi ko, denominator ay whole, at ang whole ay x. Negative 1, so lalagyan mo ng x. Okay? Negative 2, lalagyan mo ng x. Okay? So, ito ay stable. Bakit? Nasa kaliwa. Diba? Nasa kaliwa. Okay? So, yun. Pag nasa kanan, unstable yun. Okay? So, katulad ng dati, pag nakuha mo na yung roots, diba? Lalagyan mo na. Halimbawa, gagamitan mo ng mga inputs. Ano yung inputs natin? Yung tatlong inputs? Step. Impulse, step, at ramp. Ito, ginamitan siya ng ano? Unit step, kaya 1 over S. 1 over S. Okay? Pag ano mo na yan, pag nagawa mo na yan, pupunta ka na naman dito. Hindi mo masyong siya ng diretso, gagamit ka na naman ng partial fraction. Pagkataas mo gumamit, inverse lang class mo. From S domain to time domain. Okay? Kaya makakuha ka ng output na ganyan. Ganyan ba? Ngayon, paano ito ipa-plot? Halimbawa, nilagay mo na ng input na 1 over S. How do you plot that? Ano yung mga rules? Dagdagan lang. S equals negative 1, S equals negative 2, ano ba? S equals 0. Nasaan yun? Dito. So, origin. No? So, meron ka lang X na naman. Diba? Tingnan ba? Pag ang S ay walang kasamang number, automatic yun sa origin. Ang tawag doon ay marginally stable. It is the yung point between stable and unstable. No? Stable and stable. Pag nasa origin, ito ay marginal. Marginally stable. Parang in between stability and unstability. Okay? So, tignan natin yun, diba? Ito muna, no? Ano ba yung mga sinasabi natin? Ito yun. If a system has a transfer function with poles which are negative, then it gives rise to a transient which dies away with time. No? Kasi pag negative yung pole, yun ay transient and nag-dedicate, nag-die away with time. No? Kaya mag-remain stable. Ito naman, kung positive naman, grow. No? So, mas lumalaki, hindi siya mag-oscillate kasi lumalaki. No? Ito naman, namamakain. No? Papunta sa sarili. So, pag yung isa ay positive, sabi dyan, transfer function pole which is positive ay unstable. Nagkita ba? So, pole, di ba? Pole. Okay? So, ito yung mga equations, hindi na masyadong makikita niyan. Ang mahalaga sa akin ay ito. How do you plot itong transfer function ng sample 1 sa S-plane? Mayroon ba tayong pole? Ilan? Anong value? Meron ba tayong 0? Meron. Numerator. Meron ba?
Meron. Anong value? Ayan. Marunong ng class. So, ang 0 ay circle, ang negative 5 ay x. Okay? Pwede ka dyan? Okay. We go now to other example. Ano naman? Eto, simple. So, it's just the same with this, right? Tama? So, meron ba tayong 0? Saan makikita yung 0? Numerator. Wala naman doon, no? 1 lang yun. So, meron tayong pole lang. Ano yung roots? Negative 1. Tapos lagyan na ng x. Okay? Ito ba ay stable o unstable? Stable. Bakit? Nasa left. Negative siya, nasa kaliwa. No? Yun ang sabi sa rules. Okay? Pinang-contest siya kasi matagal na inaral ng mga tao yan. What about this? Ang roots ay, eto, no? Sa kanyang equation, characteristic equation, negative 1, negative 2. Magiging ano yun? Positive, no? So, pag pinlat mo yan, eto yun. Positive 1, saka positive 2. Nasa kanan, positive, ano yun? Unstable. Diba? So, unstable. Ayan. Okay? Ngayon, may mga equation na hindi mo pwedeng direct na makuha yung roots. And you have to use what? Ano tawag ito? Quadratic. Quadratic. So, sinabi yung quadratic, dalawa yun, and isa yung positive. Doon mo mapasok yung complex. No? Pag nakakita ka ng J, I told you a while ago, ito ay complex number. Ano ang itsura pag pinaplat mo yung complex? Wala siya dun sa vertical at wala siya sa horizontal. Nasaan siya? Nandun sa mga surface ng quadrant. Diba? Quadrant 1. No? So let's take a look at this. No? Diba? Hello. Diba? So ito ay negative 1. So negative 1 plus or minus 1.73. So yung negative 1, alam mo na x yun. Diba? Ito, diba? Ito kasi pole yan. Sabihin, x lahat yan. Ngayon, hindi mo pwede lagyan agad ng x. Diba? Kasi complex nga eh. Alam mo na nasa surface siya at nasa left. Kasi, ano siya, pole. Diba? Ito, no? So yung nasan itong 1.73? Positive. So ito ay 1, ito ay 2, 1.5, 1.75 somewhere here, no? Positive. Ito naman ay negative 1. So pag nakakita ka ng mga ganyan, tingnan mo, kahit na stable siya, may oscillation, no? Pag merong complex numbers, ang impact nun ay may oscillation. Okay? Okay? So, ito, negative 1. Kaya negative 1 doon. Ito naman, ano to? Positive. So, nandun sa kanan. Ano mangyari doon? Nasa kanan. Positive, no? That's 1.73 there. Dahil siya ay nasa kanan, right half plane, ano yan? Okay? Paliwanag tayo dyan? So, ito lang yung mga example, no? Sinilecture ko na kanina, pagkakapon. So, may binigay na 4 dito, no? And then, you can solve this, no? Hindi mo siya pwedeng i-recta kasi hindi naman siya naka-ano lang, no? Na pwede mo lang i-recta. Gamit ka ng quadratic. For example, sa A, yung A, lumalabas na negative 0.5. Pag nakita mong negative 0.5, ano agad yan? Ha? Stable. Kasi negative nasa kaliwa. O kung tayo sa iba, sa B, no? Ang roots ay 4 tsaka 1, positive.
nasa kanan, so unstable. Sa C, hindi mo naman ma-compute agad ng diretso, you have to use a quadratic equation. And hindi na tayo mag-compute, no? Kasi alam naman natin yan, naisip ko lang. Oh, positive 2 eh. Ano? Unstable. Okay? Basta yung real part, diba, this is the real, this is imaginary. Pag yung real part ng complex number ay positive, automatic ay unstable. Pag negative, stable. Okay na tayo doon? No? Ano yun? Ngayon, walang tanong? Latin lang naman yun, ha? Saka, ngayon, we go to another tool or method for evaluating the stability, and the method is called route. Meron pa siyang kasama, ito pareho eh, route saka si Mr. Hurwitz. Now, ngayon, ano pang pakialam nito sa atin? Kanina, ano bang method na ginamit natin kanina? Graphical, right? Kasi kailangan mong i-plug sa graph. Lagyan ko yung volt at 0. Ito naman ay gagamit ka rin ng method, pero it's more of analytical, no? And mathematics, no? Yan. Diba? What do you make of that? Diba? So pag hindi mo isa-isahin yan, hindi mo matututuhan. At para intindihin yan, no? Parang ang hirap i-absorb. Tama? Puro notation. Yan. Notation, no? Ano ang pinakamadaling paraan para maintindihan to? No? Dahil sa matagal na ako nagtuturo, no? Siyempre nakikita mo rin yung method na most, a lot easier than the others. Para maintindihan to, itong route Hurwitz, kailangan natin mag-sample. Diba? Instead of pinapaliwanag ko yung mga equation at notation, diretso na tayo sample, no? At tayo papaliwanag. Can I just raise this na? Okay na ito, no? Para hindi na mapupunta doon. Ano ba ang pinagsasabi nitong si Mr. Route Hurwitz? Una-una, ang gagawin mo ay kukunin mo yung characteristic equation. Saan matatagpuan ang characteristic equation? Saan? Sa taas o baba? Sa numerator o denominator? Denominator. So dito, ito yung denominator. Ayun. Bakit naging 1, bakit naging 12, at bakit naging 0? Diba? Siyempre, alam nyo, sa pag-galing yan set. Diba? Kasi pag hindi mo alam yung plot sa table, hindi ka makakapag-decide or judge or evaluate whether the system is stable or unstable. Okay? Ano ang pinakamataas na exponent or ano niya, degree or order? Degree. Tama? So, ang gagawin mo, kung ano yung pinakamataas na order sa transfer function, ilagay mo. What is any number raised to 0? 1. Which signifies na itong row na to ay it should have a value numbers or constant. Okay? Table. So ang ating task ay paano o saan ang galing ang mga numbers. Ang pinakamadaling paliwanag dito ay you have to get the first number, ang tawag ito? Coefficient. Yung number na to, mga 6, 12, ano yan? You have to get the first coefficient and mag-i-skip ka. Tatalon ka. Okay? Ito naman, yung pangalawa, sa second row. Ito naman, siyempre tatalon. Nakuha mo na yung kanina, ha?
ang magagawa mo lang dito ay sa dalawang unang row. Ulitin ko. The coefficient that you can get from the characteristic equation, you can only form for the first two rows. Diba na? First row, tsaka second row. O, tignan natin ito. 1, kasi 1 yun. And nag-skip ka, 12. Tapos, wala na, 0 na. Ito naman, square, di ba? Square. Anong coefficient? 6. Tapos, 8. Magawa pa yun? Balikan natin yung theory. Ito yung theory. Diba kasi pag ano, baka malito ka. So, titignan mo yung S, the N, yung sabihin yung highest. Tapos, ito yung mga numbers, no? A0, A1, A2, A6. Paano kukunin yung A0? Paano kukunin yung A0? Diba? Ito yun, no? Pag magmaminus ka, okay ko. Ano lang, sa AN. Sa AN. Ayan. Diba ito yung ginawa natin? Ay, ano pala, sa third row na to, sa third row. So, ang point lang natin dito, itong naunang dalawa ay kukunin natin doon. Diba, AN, diba, tapos AN minus 2. Bakit? Kasi, nag-skip ka nga. Wala yung N minus 1. AN minus 1. Itong pangalawang row, doon ka sa iniskipan mo. No? Dito mo siya umpisahan. Diba, tapos, so, nangyari dyan, kung even to, even. Kung odd. Ito yan ba? Ito, kung ito, 5. Ano sunod? Wala kang 4 eh. So, 3 tapos 1. Ito, 4. Siyempre, natin na 3. 2. Okay? Ngayon, paano nakuha yung susunod? Kasi first ito lang ang available sa characteristic equation. Paano yung masusunod pa na row? Diba? Ang ano dyan ay yung, alam nyo yung sa matrix, yung basket. Basket means ito, diba? Kung wala ka sa ilalim, mataas, tas minus, pababa. Tignan natin dito. Ang ating susunod na task ay B1, B sub 1. Paano makukuha yung B sub 1? Punta ka dito, no? AN minus 1. Ito. Diba? I-multiply mo saan? AN minus 2. Then give it siya. Minus, ito naman, AN times AN minus 3. Kasi i-divide mo doon sa pinanggalingan mo sa una. Ano yun? Okay? And all the rest will follow. Okay? So, B1 yun na, B1. Ano yung susunod? Yung B2 ay nasaan? 1, 2, 3, third row, second column. Diba? Sabay matrix. O, tingin dito. Sana, so paano nakuha yung B2? Anong ilalagay nyo dyan? Dito ka rin magsisimula. Pero, hindi na to. Hindi na yan. Ano? Yung susunod. No? So, AN minus 1 times AN minus 4. Tapos, minus, ito rin. Pero hindi na dito. Yung susunod, no? AN minus AN times AN minus 1. Isa ka nang galing. Divide ko pa rin sa ito. Okay? Tingnan natin dito sa sample. Hindi ito, no? Kasi susunod ko yun ang gagawa. Paano nakuha yung 64 over 6? Paano?
Paano nakuha yung 0? Tingnan natin. Paano makuha to? Ito yung pinaka-B1 kanina. Tama? Sa notation, di ba? S1. Bakit S1? Kasi ito yung susunod na, di ba? F cube squared tapos S na, no? So, ito, para makuha may number, ano ba gawin natin? 6 times 12. Basket na, basket. So, 6 times 12. Diba? Pababa naman, minus what? 1 times 8. Saan ka ba nang galing? Yung unang pinaka-ginamit. 6, tama? 6 times 12, ilan? 72 minus 8, 6. 72 minus 8, 64. Okay ba yan? Paano nakuha yung 0? Pinaliwanag ko kanina, instead of 6 times 12, ano? 6 times 0. So 6 times 0 minus 1 pa rin times 0. Ito na, ito na susunod. Tapos saan ka nang galing? Di ba sa 6? Any number multiplied by 0. 0. 0 na nga, i-divide mo pa eh. Wala. Okay po tayo? O ngayon, doon na tayo sa constant, sa last. Paano nakuha yung 8? 1, 2, 3, 4. Paano nakuha yung 8? Balik tayo sa notation. Ano yung 8 natin? Bali, C1. Tama ba? O ano? 1, 2, 3. Pang-apat, diba? Pang-apat ba tayo sa 8? Okay, 1, 2, tama na? So, lumalabas na C1 ang gusto natin. Tingnan natin ito. Paano kunin yung C1? B1 AN minus 3. Matandaan ito. B1 AN minus 3. Tapos, minus, ipapataas yun. Mababa, AN minus 1 times B2. Tandaan nyo na. Tandaan kasi hindi pa tayo. B1 AN minus 3. Saan yun? B1 AN minus 3. B1. Ito, no? Isa nyo. B1. Tama ba? Kasi ito yung sinusolve mo ngayon eh. Pag yan ang sinusolve mo, doon ka sa next, sa previous. Tama? Mag-refer. So B1 times AN minus 3 minus AN minus 1 times B2. So tingnan natin kung paano na-apply doon. Oh. Lumalabas dito, dito ka. 64 over 6 times 8 minus 64 times 8 minus ano minus 6 times 0. Ay, saan ka nang galing? 64 over 6. Eh, kaso, eto 0 na eh. Eto, pareho lang oh. 1. 8 times 1. 8. Okay ba yan? Okay ba? O ngayon, dahil nakuha mo yung mga numero na yan, anong pakialam niyan sa buhay natin? Ano naman ngayon? Parang yan yun eh. Ano naman ngayon sir? Ano yan? Hindi pa yung wedding sir, pwede manalo ka pera yan, anong gagawin natin? No? Pwede kang pumasa dito, tsaka bumagsak. Yun lang yun, no? Pag hindi mo alam. So, ganito, how do we interpret this? We have to concentrate dun sa first column. Ito lang. Titingnan mo kung may nagbabago ng sign. Anong sign nila lahat? So, yung mga roots na yan, roots yan. Pag nilipat mo na sa root, ibig na 0, magiging negative. So,
Kung ilipat mo siya sa negative, nasan siya napunta? Sa left side. So, ito ay okay ba? Ngayon, pag nagbago yan, may nabago na halimbawa na isa lang nabago na sign, automatic ano yun? Pag nabago yung sign, naging negative to. Diba? Bawa, naging negative yung 8. Roots yan eh. S minus 8. Tama? Naging ganyan. Ang roots ngayon ay positive 8. Isa yung positive. Dito sa an. Okay? Anong point natin? Pag nabago yung sign, automatic unstable. Kahit isa lang. Pag na natin yung example. Eto. Sinod niya, di ba? Sinod ko. Naging negative 1. Ito, itong roots na to ay, ano, magiging positive. So, pag positive, pupunta siya dito. Nasa kanan na, yun ay unstable. Kailangan ba? Nakuha ba? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin kung may mga pagbabago sa sign? Hindi ibig sabihin na may isang negative eh. Isa lang yung pagbabago. Ilang beses nagbago? Kaya niyo ba? Kasi dapat may reference ka, no? Mula dito, positive naging negative. So, isa yun. Mula negative naging positive. Yung dalawa, ano? Tama? Ngayon, ano yung significance nun? Ang significance nun, kung ilang beses ka nagbago ng sign, yun yung mga pole mo doon sa right half balik. Nabasa mo nga? Masakit kasi yung gums ko kaya hinahanap mo nga. Since D1 is negative while the other elements in the first column are positive, the system is unstable and has 2 poles on the right half plane. The number of poles on the right half plane is determined by the number of changing sign of the elements in the first column of the round table. Thank you. Nagintihan ba? So, eto kasi, from positive to negative, ang count mo nun ay 1 na pagbabago. Tapos, eto naman, negative to positive, another. So, nakailan tayong change? Dalawa. Kung ilan yung change mo, yun yung number of, poles. Diba? Yung pole, yung X. Diba? Pag dalawas ka nagbago, yung dalawa. Kaya lang, nasa right half plane ka. And, yun ay unstable. Okay? So, ganun lang, no? Ngayon, eto. Okay na tayo.